Anong nangyayari? Anong kungfu yan? Gusto mong matuto? Sa ibang araw, tuturuan kita. Linfeng, ikaw itong walang kwenta. Pinakain ka ng pamilya, Su, ng maraming taon, walang bayad, hindi mo man lang marunong magwalis ng sahig. Kung hindi dahil noong araw na nakaswerte ka at nailigtas si Lolo Su, hindi ka namin papatagalin ngayon. Nagwawalis lang naman. Bakit kailangan mong magalit ng sobra? Ate, si Lin Feng na pumasok sa pamilya Su bilang asawang lalaki sa loob ng maraming taon. Wala siyang naabot araw-araw. Pagsusulat lang ng nobela ang alam, hindi man lang marunong gumawa ng gawaing bahay. Sinabihan siya ni nanay ng ilang salita. Ano naman? Linfeng, umakyat ka na muna sa itaas. Ako na ang bahala dito. Bakit kailangan umakyat? May bisitang importante sa tanghali, bilisan mo, pumunta sa palengke at magluto. Hindi kami nag-aalaga ng walang kwentang aso sa pamilya Su. Wala yon. Linfeng, Anak ko, ito si Ginoong Wang ng pamilya Wang mula sa Jiangcheng. Pumunta rito bilang bisita. Kailangan mong magpakita ng magandang asal. alam ko ang ibig ninyong sabihin, pero kasal na ako kay Linfeng. Hindi ako magpapakasal kay Ginoong Wang. Hindi pa nagaganap ang seremonya. Ang kasunduan ay hindi wasto. Siya ay nanatili sa ating pamilya Su ng napakatagal. Oras na para umalis siya. Ate, makinig ka sa amin. Si Lin Feng bilang asawang lalaki sa pamilya Su ay magdudulot lang ng kahihiyan sa pamilya Su. Itong si Ginoong Wang. Si Ginoong Wang ang iyong kaligayahan. Kung hindi ka makikinig. Totoo nga. Sandali lang. Kailangan mong alagaan ng mabuti si Ginoong Wang. Kung hindi, itataboy ko agad si Linfeng na walang kwenta. Hoy, tingnan mo itong palamunin. Andito na naman ang asawang lalaki ng pamilya, Su, isang lalaking may katawan. Wala man lang disenteng trabaho. Araw-araw pumupunta sa palengke. Nakakahiya talaga. Hoy, amo, may patay na isda ka. Ibenta mo sa akin ng mura. Walang problema. Ito. Ikaw na naman, itong asawang lalaki ng pamilya So. Itong patay na isda, ibigay ko na sa'yo. Kunin mo at umalis ka na agad. Huwag kang makialam sa aking negosyo. Binata. Ikaw si Lin Feng, hindi ba? Sino po kayo? Hindi ba ito ang unang Grandmaster ng Jiangcheng, si Grandmaster Ma Wiguo? Hinahanap ka ng aming binibini. Ginoong Lin, ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Liu mula sa Jiangcheng, Liu, Ruoxue. Nabalitaan ko na ikaw ang pinakamahusay sa mundo, manggagamot na dalubhasa tagapagmana ng paaralan ni Bian. Napakahusay sa medisina. Gusto ko pong hilingin na iligtas ang aking lolo. Kumusta ang aking lolo? Ang kanyang kalagayan ay napakalubha, malamang nawala ng lunas. Kumusta ang lolo ko? Nagbago ang takbo ng mundo. Wala ng pag-asa. Maliban kung Maliban kung makahanap tayo ng tagapagmana ng sektang Bianke, gumamit ng mahiwagang karayom ng Bianke. Saka maliligtas ang Panginoon ng bahay. Hindi ako tagapagmana ng Biangque. Mali ang taong hinahanap ninyo. Inimbestigahan na namin. 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas mo ang matandang Ginoo ng pamilyang Su. Ang jade pendant na ito sa iyong leeg ay simbolo ng tagapagmana ng Bianque. Kung maililigtas mo ang lolo ko, kahit anong kondisyon, ay papayag ang pamilyang Liu. Talagang mali ang hinahanap ninyo. Kailangan ko pang umuwi at magluto. Alis na ako. Teka, binata. Huwag mong isipin na tagapagmana ka ng Bianke para maging mayabang. Ngayon, kailangan mong sumama sa amin. Kung hindi ka pupunta, kahit inanyayahan, pipilitin kitang sumama. Itong walang kwenta, lakas loob na awayin, ang pangunahing pamilya sa Jiangcheng, at mga taong tulad ni Master Ma. Naglalaro ng buhay. Kung hindi ka sasama, wala akong magagawa kundi sunduin ka. Huwag mong sisihin si Ma Wiguo kung walang sportsmanship. Kidlat 5 sunod na latigo. Malaw,
Sa edad mong iyan tumatalon ka pa, ingat bago mapilayan ang likod mo, binibining Liu. Nagretiro na ako sa acupuncture. Kung patuloy mo akong gagambalain, ingat baka bigyan rin kita ng pipino. Sayang ang pipino ko. Malaw. Fengge, Fangge, kunin mo na ito. ako si Ma Weiguo na naglakbay sa martial arts. Nang maraming taon hindi pa ako nakakita ng ganyan kalakas na pressure point technique. Mukhang ang binatang ito hindi lang magaling sa medisina, kundi ang kanyang martial arts ay hindi ko maabot sa buong buhay ko. Ginoong Wang, pumunta ka lang, okay lang. Sobra naman ang galang mo. Oo nga. Maliit na regalo lang. Maliit na bagay lang. Lin Feng, bakit ngayon ka lang bumalik? Lin Feng, wala kang kwenta. Bumili ka lang ng pagkain. Ang bagal mo, ngayon ka lang dumating. Nagutom si Ginoong Wang. Makikita mo. Narinig ko na gusto ni Ginoong Wang ng malalaking pipino. Ako pinuntahan ko talaga para bumili, kaya natagalan ako. Tito, baka hindi ninyo alam. Ang mga ordinaryong pipino, hindi ako kumakain. Kumakain ako ng pipino. Importado lang. Huwag kang mag-alala. Ito ay importado mula sa Africa. Mataas na kalidad na organikong malalaking pipino. Siguradong masisiyahan ka. Si Ginoong Wang ay hindi lang gwapo, may pagmamahal at katapatan din sa ate ko. Hindi lang siya dumalaw, nagdala siya ng maraming regalo. Hindi tulad ng iba, puro palamunin at walang silbi. Si Wang Xiao ay hindi lang pogi, kundi may malasakit din sa ate ko. Bumisita pa siya sa atin, nagdala ng maraming regalo. Hindi tulad ng iba. Wala lang ginagawa kundi kumain at uminom, naghihintay, mamatay. Oo nga ikaw, sa pamilya Su. Ang tagal mo nang umaasa sa amin. Mas mabuti pang hiwalayan mo na si Wan Qing. At umalis ka na sa pamilya Su. Iwalayan ko si Wan King? Ito ba ang gusto mo? O kaninong gusto? Anong pinagkaiba kung kanino? Lin Feng, pinapayuhan kita na maging marunong ka. Huwag kang parang asong sunod-sunuran, na nandito ka lang, nakakainis. Wang Xiao, Wan Qing, kahit nabisita ka sa bahay namin, pero pakiusap sa asawa ko. Magbigay ka ng respeto. Wang King, bakit ganyan ka makipag-usap kay Wang Xiao? At ikaw, Lin Feng, ang tsaa ni Wang Xiao ay lumamig na. Bakit hindi ka pa magtimpla ng tsaa? Nandito ka lang, nagpapahiya pa. Puro ka lang kahihiyan dito. Tito Supo. Ito po ay aking ama. Mula sa isla ng Sultanada, hinanap ang pinakamahusay na Diyos ng gamot sa mundo, gamit ang pinakamataas na uri ng sangkap. Ginawa ang 9 na ikot na patak ng hamog na tableta. May kakayahang buhayin ang patay at pahabain ang buhay. Pinakamahalaga sa lahat, sa aspetong iyon ay may kakaibang epekto. Kapag nagising sa umaga, tumataas ito ng matigas. 2 lang sa buong mundo. Napakahalaga. Talagang naiintindihan ako ni Amo Wang. Talaga namang ang angkan ng Wang sa Jiangcheng. 1 kilos lang, ganyan ka-precious na tableta. Paano ko matatanggap ito ng walang hiya? Tunay na karapat-dapat ang pamilya Wang ng Jiangcheng. Paano ko naman tatanggapin iyan? Tay? Pampalakas lang iyon ng sekso. Kung sobra-sobra ang pag-inom mo, Nay, ang kaligayahan mo sa natitira mong buhay ay hindi na garantisado. Matanda, mag-ingat ka roon. Walang kwenta kang tao? Ano ang alam mo? Malamang sa buong buhay mo, hindi ka pa nakakita ng ganito kagandang bagay. Tiyosu, alam ko na kamakailan, ang kumpanya ninyo ay nahaharap sa ilang problema, kaya kayo ay pagod na pagod. Kung papakasalan ako ni Wan Qing, handang magbigay ng 100 milyon bilang dote para matulungan ang pamilya Su na makaraos sa krisis. 100 milyon?
Wan Qing, kung makikipaghiwalay ka lang sa walang kwentang ito, ang krisis ng pamilya Su ay malulutas na. Binibining Wang, ginagawa ninyo ba ako ng paraan? Masyado na namang bastos iyan. Inumin mo itong milagrosong gamot. Tiyak na magiging maayos siya. Oo. Anong ginagawa mo? Ito ang iyong pampalakas. Lalo lang lalala. Ano bang ibig mong sabihin? Akala mo marunong ka ng manggamot. Sasabihin ko sa iyo, alam ko ang iniisip mo. Ang mana ng pamilya Su. Wala kang kinalaman diyan. Kahit isang sentimo. Wala yan. Wang, painumin mo siya ng gamot. Tatay, Tatay, kumusta ka? tatay, Anong nangyari sa iyo? tatay, Tatay, anong nangyari sa iyo? tatay. Anong nangyari? Wala na. Tatay? Tatay. Gusto mong patayin ang tatay ko, di ba? Anong ginagawa mo? Walang silbi ang pil na iyon, at ginamot ko si tatay sa pamamagitan ng pagpapaikot ng dugo. Malapit na siyang magising. Anong pinagsasabi mo? Nagmamayabang ka? Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ay isang walang kwentang manugang? Gising na siya. Baka may kakayahan nga si Lin Feng. Baka itong walang kwentang manugang ay talagang isang mahusay na doktor? Imposible. Tiyak na ang milagrosong gamot ni Wang ito ang gumana. Anong nangyari kanina? Hoy, gising. Ikaw ay pina ng walang kwentang manugang na iyon at nahimatay ka. Labis akong nag-alala sa iyo. Hindi na kaya. Tatay, Tatay. Gusto mo bang patayin ang tatay ko? anong ginagawa mo? Walang epekto yung gamot na yan, at ginawa ko ang massage para sa tatay para umikot ang dugo. Gigising siya agad. Hindi. Anong pinagsasabi mo? Sino ba ang hindi nakakaalam na wala kang kwentang manugang? Gising na. Gising na. Baka naman may kakayahan talaga si Lin Feng. Baka itong walang kwentang manugang ay talagang isang mahusay na doktor. Imposible. Tiyak na yung banal na gamot ni Wang Xiao ang nag-epekto. Anong nangyari? Hoy, gising ka. Na high blood ka dahil sa walang kwentang manugang. Sobra akong nag-alala. Buti na lang si Wang Xiao ang nagligtas sa'yo. Wang Xiao. Ang iyong malaking kabutihan ay hindi namin kayang bayaran. Tito, sobra naman kayo. Kung papayag kayong pakasalan ako ni Wan Qing, dagdagan ko ng 100 milyong proyekto. 200 milyon? Sa ganitong paraan, hindi lang malalampasan ng pamilya Su ang krisis. Baka umangat pa tayo. Ang galing. Wan Qing, pakasalan mo na si Wang Xiao para na rin sa tatay mo. Alagaan ang kanyang kalusugan. Oo. Siyempre, yung walang kwentang manugang, kung makapag-produce ng 1 bilyong proyekto, pwedeng pag-isipan. Hindi mo na kailangang mag-asawang muli. Di ba? 1 bilyon? Nanay, hindi ba sinasadya mong mahirapan si Lin Feng? Si. 1 bilyon, sige. Lin Feng, ikaw ba? Nababaliw sa pagsusulat ng nobela? Alam mo ba kung magkano ang 1 bilyon? Wala kang kwenta at hindi marunong sumukat ng kakayahan. Lin Feng, nagsusulat ka ba ng nobela? Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung magkano ang 1 bilyon? Walang kakayahan na basura. Sige. Kung kaya mong magpakita ng proyektong nagkakahalaga ng 1 bilyon, mula ngayon, hindi na ako hahabol kay Wan Qing. Kung hindi mo kaya, gagapang ka sa ilalim ng aking panty, dumaan ka, at umalis ka sa pamilya Su. Kailangan ko lang ng 1 araw. Kung hindi ko magawa, ihiwalay ako kay Wan Qing. Sa utos ng binibini, imbitahin si Lin Feng, ang tagapagmana ni Bayan Kay, upang gamutin ang pinuno ng pamilya Liu. Sinabi ko na, hindi ako pwedeng magpagaling ng tao. Umalis na kayo. Binata, pinapayuhan kitang huwag ipilit ang iyong kapalaran. Binata, huwag kang magpasaway, baka pagsisihan mo. Sa Jiang Cheng, wala pang sinuman ang hindi gumalang sa pamilya Liu. Ang handog at ang parusa, hindi ko iinumin ang alinman. Masama sa kalusugan ang alak. Bago kita hulihin para ibalik sa binibini, kailangan kong turuan ka ng leksyon. Lusob.
Anong nangyayari? Anong kungfu yan? Gusto mong matuto? Sa ibang araw, tuturuan kita. May gagawin pa ako. Ngayon, aalis na muna ako. Huwag kang mag-alala, Ginoong Wang. Yung walang kwentang yan, tiyak na hindi niya kaya. Lin Feng, malapit nang matapos ang isang araw na palugit. Kumusta ang project mo na 10 bilyong piso? Lin Feng, malapit na ang isang araw na takdang panahon. Kumusta na ang iyong 10 bilyon na proyekto? Kung hindi mo kayang ibigay, mag-sign na lang ng divorce kay Wan Qing. Ang kontrata na 10 bilyon. Nandito lang. Gusto mong umasa sa pagkuha ng basura para kumita ng 10 bilyon? Lin Feng sa Jiangcheng, ang 10 bilyon na proyekto, si Wang Xiao lang ang kayang gawin iyon. Dali-dali mong dalhin ang iyong basura at umuwi para mag-empake. Umalis ka na, okay lang? Lin Feng, tigilan mo na! Gusto mo ba talagang ipakasal ako kay Wang Yuntian na walang hiya? Wan Qing, huwag kang mag-alala. Ito lahat ay mga lihim na kayamanan ng aking paaralan, sapat na para sa kontrata na 10 bilyon. Lin Feng, ang galing mo sa pagsisinungaling. Bakit araw-araw gumagaling? Ang mga basura mong ito ay katumbas ng 10 bilyon? Kahit ang mga nagre-recycle ay hindi tatanggap. Wan King. Sa tingin ko, maghintay ka na lang at pakasalan si Wang Xiao para sa magandang buhay. Tungkol naman sa'yo, walang kwenta. Maaga pa, kunin mo na ang iyong basura. Umalis ka. Ikaw, walang kwenta. Kunin mo na yung basura mo at umalis ka na. Umalis ka. Ang pamilya Liu ay handang mag-alok ng 1 bilyong proyekto. Kapalit ng kay Lin Feng. Lihim na kayamanan ng samahan. Paano kayo nakapasok? Nasaan ang mga gwardiya? Tumigil ka na sa pagsigaw. Yung mga guard mo, na-eliminate ko na sila. Ako si Ma Weigo. Talagang hindi ka bumibitaw. Hanggang dito naabot ng paghabol mo. Paano nakapasok ang pamilya Liu? Baka itong walang kwenta ay nakainkwentro ng taong hindi dapat ginagalit. Lin, pasensya na sa pagiging bastos ko kanina. Ngayon, pumunta ako sa inyong bahay para humingi ng tawad. Humingi ng tawad sa pintuan, Lin Feng? Saan ka kumuha ng mga artista? Ang hindi profesional naman. Ang pamilya Liu ay ang unang pamilya sa Jiangzhong. Ikaw, lalaking nakatira sa pamilya Su. Bakit mo pinapagawa sa pamilya Liu na yumuko sa iyo? Alam ko na. Umupa ka ng isang grupo ng mga artista para bilhin yung mga basura mo. Ito ay para ipakita sa amin na isang palabas, di ba? Para lang sa atin. Magpakita ng palabas, di ba? Talagang bulag kayo. Ang mga lihim na kayamanan ng sekta ni Lin Feng, bawat isa ay kayamanang pambihira kahit mayaman ka. Hindi mo pa rin mabibili. Maestro Ma, itapon mo siya. Opo. Sino ba yan? At nangahas manggulo sa bahay ng Su. Hoy, Ginoong Wang, bakit kayo narito? Hindi kayo nagpaalam ng maaga? Ang tatay ko ay tiyak na may 200 milyong proyekto para pag-usapan ang kasal namin ni Wan Qing. Tatay, tamang-tama ang dating ninyo. May isang tao dito nagpapanggap na anak ng Liu. Ay, Maestro Ma. Lintek ka. Narito si Maestro Ma Ang pagkakakilanlan ni Miss Liu. ay hindi dapat pagdudahan. Hindi po, tatay. Siya talaga si Miss Liu. Humingi ka ng tawad. Bastos ka. Humingi ka agad ng tawad. Ginoong Lin, ang lolo ko ay nasa binggit na ng kamatayan. Ang iyong mahiwagang karayom ni Bian, kailang ang makakapagligtas sa kanya. Pakiusap, lumabas na kayo at tumulong. Hindi na ako nagliligtas ng tao. Gayunpaman, mayroon akong 8 tableta para pahabain ang buhay. Isang tableta ay makapagbibigay ng 1 taon na karagdagang buhay. Ito ay noong unang pumasok ako sa paaralan ng aking guro na ginawa ko ng madalian. Kung gusto mo, ay kunin mo na lang. Lin Feng. Ito ay ang Xuan Bingkao na nagpapataas ng antas ng martial arts. Tama. Ako si Ma Weigo,
ay naghahangad na makamit ang breakthrough sa antas ng Grandmaster sa martial arts. Sa kasamaang palad ay laging natigil at hindi umuunlad. Ako ay naghanap ng Xuan Bing Cao sa kalahati ng aking buhay. Hindi inaasahan. Ay nakita ko na ito. Ito ay noong ako'y napulot ko sa likod bundok ng paaralan. Kalahating buhay kong hinanap ang Xuan Bing Cao na ito. Hindi ko inaasahan. Nakita ko na ito. Dahil pareho tayong nasa martial arts. Ibinibigay ko na sa iyo. Maraming salamat, Ginoong Lin, sa malaking biyaya. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang. Si, Ginoong Lin, itong 1,000 taong gulang na ginseng, pwede mo bang ibenta sa akin? Nag-aalok ako ng 50 milyon. Naku, Oh, at dagdag pa, itong Ang Tianju, nakakabili ko lang. 50 milyon. Ang basura ni Lin Feng, ang isang ginseng, ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Katumbas na ng lahat ng yaman ko. Hindi tatay, nalilito ka na ba? Kumuha ka ng 50 milyon para bilhin itong basurang ginseng. Ano ang alam mo? Sa international auction, nakita ko ang isang katulad na lumang ginseng na ibenta ng 50 milyon dolyar. Ang mga ito, mga aralin lang na pinagawa ng aking master. Mga munting bagay na ginawa. Hindi ibinebenta. 1,000 taong gulang na ginseng. Nag-aalok ako ng 50 milyon. At dagdag pa, ang Tianju na ito, nakakakuha ko lang. Kung gusto mo kunin mo ang kontrata na bilyon para palitan. Hey, wag. Ginoong Lin, sa Jiangcheng, tanging ang pamilyang Liu ang makakapagbigay ng kontrata para sa 1 bilyong proyekto. Ang pamilyang Liu ay handang ibigay ang 1 bilyon, kapalit ng iyong lihim na kayamanan ng sekta. Ngunit ang kondisyon ay, dapat mong pangakong iligtas ang aking lolo. Ginoong Lin, kung ililigtas mo lang ang aking lolo, ang kontrata na bilyon ay sa iyo. Hindi mo na kailangang danasin ang hirap ng pagiging manugang na nakatira sa biyenan. Talagang walang kwenta. Hindi ka man lang marunong magpunas ng sahig. Bilasin mo. Tatay, kung magkakaroon tayo ng proyektong ito na nagkakahalaga ng 1 bilyon, ang pamilyang Su natin sa Jiangcheng ay aakyat sa nangungunang 10 pamilya. Oh. Lin Feng Fengera, ang aking mabait na manugang. Hindi ko inaasahan na makakonekta ka sa pamilyang Liu. Napakagaling talaga. Hindi ko inaasahan na ikaw, Bayaw, ay talagang nakatago ang galing mo. Sa araw na ikinasal kami ni Wanqing, nanumpa na akong itigil ang paggamit ng karayom at magretiro. Noong araw na ikinasal kami ni Wanqing, nanumpa na akong titigil sa paggamit ng karayom at magreretiro para maging ordinaryong tao na lang. Umuwi na kayo. Lin Feng, hindi mo alam. Kung magkano ang 1 bilyon. Kahit 100 bilyon. Hindi ako papayag. Kapag muling lumitaw ang Biangque Mentiak na magkakaroon ng matinding gulo at patayan. Mr. Lin, bilang tagapagmana ng pamilya Liu, nanunumpa ako. Basta't pumayag kang muling lumabas, lahat ng problema aalisin ng pamilya Liu para sa iyo. Oh, mabuting manugang. Yung sinabi ng panganay na anak na babae ng Liu, nasabi na niya ang lahat. Sige, pumayag ka na sa kanya. Dati, ako ang may kasalanan. Hindi na kita papagawin ng gawaing bahay. Ako na ang gagawa lahat. Oo. Hayaan mo na kay nanay ang lahat. Lin Feng, basta tutulungan mo ang pamilya Su malampasan ang pagsubok na ito. Lahat ng ari-arian ng pamilya Su sa hinaharap ay ibibigay sa iyo at kay Ching Er para maging mana ninyo. Ayos ba? Tatay, nanay, hindi na kailangan ako. At si Lin Feng, hindi namin inisip ang mga iyon. Gusto lang namin ng simple na mamuhay ng maayos. Ako at si Lin Feng ay hindi kailanman nag-alala sa mga ito. Gusto lang naming simple mabuhay ng maayos. Wanqing ang totoo, ang kayamanan ng pamilya Su ay naubos na. Sa mga nakaraang taon, ako lang ang nagpupumilit na suportahan ito. Ang kontratang ito na 1 bilyon ay napakahalaga sa pamilya Su. Hindi mo pwedeng hayaan na mabangkarote ang pamilya Su. Kung mabangkarote ang pamilya, so lahat tayo ay matutulog sa lansangan. Lin Feng, kaya mo bang tiisin? Naisama si Wanqing sa lansangan? Oo, wala kaming pakialam. Naawa lang kami kay Wanqing. Sabi ko, Miss Liu, hindi ka ba niloko ng batang ito na si Lin Feng? Niloko ka ba? Siya ay isang manugang ng pamilya Su. Gamit ang tatak ng tagapagmana ng Bian Kesek ng Dadaya. Sa totoo lang, wala siyang kakayahan.
Ganyan ka. Dito sa akin, mayroong isang napakahalagang alahas. Siu Juan Shendan. Pagkain ng pinuno ng pamilya mabubuhay mula sa patay. At mapapahaba ang buhay. Dito sa akin, may isang napakahalagang kayamanan. Siyam na ikot na banal na gamot, makapagbabalik ng buhay mula sa patay, at makapagpahaba ng buhay. Kung si Miss Liu ay maibibigay ang proyektong bilyon sa aming pamilya Wang, ibibigay ko ito kay Miss Liu. Ito ay isang ordinaryong gamot para sa lakas ng lalaki. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ako ay matagal nang umiinom nito. Sa amoy pa lang alam ko na. Ito ay pinapahintulutan kitang lokohin ang pamilya Su, ang mga probinsyanong iyon. Sino ang nag-utos sa'yo na ilabas ito ngayon? Nakakahiya. Ano? Ito pala ay ordinaryong gamot para sa lakas ng lalaki. Kayong mga Wang ay masyadong nang-aapi. Lin Feng, kahit na hindi ko maintindihan ang dahilan ng iyong pagtatago ng karayom, pero alam ko na ang pagligtas ng tao ay likas na ugali ng isang manggagamot. Ayokong para sa akin, pigilan mo ang iyong likas na ugali. Ano man ang desisyon mo, susportahan kita. Lin Feng, ang pagliligtas ng tao ay likas sa isang doktor. Ayaw kong pigilan ang iyong likas na ugali para sa akin. Miss Liu, pwede akong bumalik. Ngunit may kondisyon ako. Ganito inapi ng pamilya Wang ang aking asawa. Mula ngayon, sa Jiangcheng, ayaw ko silang makita. Walang problema. Miss Liu, huwag mong gawin iyan. Ang pamilya Wang at ang pamilya Liu, kakapirma lang ng kontrata na nagkakahalaga ng 200 milyon. Mula ngayon, void na ang kontrata. Malaw ipabangkarote ang pamilya Wang. Itaboy sila mula sa Jiangcheng. Oh. Tapos na. Kahit na ang pamilya Liu ay ang unang pamilya sa Jiangzhong, hindi naman kayang kontrolin ang lahat. Ang pamilya Wang namin at iba pang mga pamilya ay may magandang relasyon. Gusto niyong ibang karote ang pamilya Wang. Imposible iyon. Oy, Gusto mo bang malugi ang pamilya Wang? Kasible yan? Hoy? Ano? Lahat ng proyekto kinansela ang lahat ng kontrata. In-freeze ng bangko ang lahat ng pondo. Jay, ano ang nangyayari? bumagsak na ang pamilya Wang. Ikaw ang dahilan. Na-offend mo ang taong hindi dapat. Ang pamilya Wang natin. Wala ng pag-asa. Lin Feng, pakiusap, huwag mo na kaming pansinin. Pakiusap, patawarin mo na ang pamilya Wang. Miss Liu, hindi ba kailangan mong dalhin ang lolo mo sa doktor? Tara na, umalis na tayo. Ngayong gabi, kailangan ko pang magluto para kay Wan Qing. Malaw? Lin Xiao. Miss Liu, Talagang hindi na kaya ng pinakamayaman. Baka hindi na siya makalampas ngayong araw. 3 beses na siyang binigyan ng injection para sa puso, hindi pa rin epektibo. Maghanda na para sa libing. Paano nangyari ito? Hindi ba ikaw ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo? PhD sa medisina. Bilisan mo at iligtas siya. Ang pinakamahusay na kagamitang medikal sa buong mundo, at mga gamot ay ginamit na. Talagang wala nang magagawa. Ano ang gagawin natin? Ruoxue. Hindi pa siya bumabalik. RD, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ang sitwasyon ngayon, kailangan lang maghanda para sa libing. Tawagin ang abogado. Pag-usapan ang bilyong-bilyong yaman ng pamilya Liu kung paano hahatiin. Kumusta na si Lolo? Ruoxue. Sa wakas nakabalik ka na. Lolo. Malapit na si Lolo. Hindi na kaya. Lin Feng, bilisan mo at tingnan si Lolo ko. Lin Feng, pakitingnan mo ang lolo ko. Ruoxue. Sino to? Ang suot niya ay sira-sira. Parang basurero. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng sektang Bianke. Maaari niyang gamutin ang sakit ng lolo. Siya iyong. Na minsang nagligtas sa Lolo. Ang tao mula sa sektang Bianke.
Itong batang ito ay tagapagmana ng Bianke. Ruoxue, nagkukuha ka lang ng kahit sino para gamutin si kuya. Mukhang nagmamadali ka ng hatiin ang mana. Tingnan, anong ibig mong sabihin? Binibini, ang pinakamayaman ay talagang wala ng pag-asa. Hindi ka maaaring kumuha ng isang manloloko na hindi mo alam kung saan nanggaling, na manloko sa'yo. Si Ruoxuenga. Tingnan mo ang sarili mo. Mukhang hindi rin seryoso. Kung hindi, makinig na lang tayo sa doktor. Ang masamang enerhiya ay bumabalot sa langit. Ang dragon ay lumalangoy sa tubig. May kakayahan sanang ibalik ang buhay. Ngunit sinaktan mo ang ulo ng dragon. 6 na oras ang nakalipas. Ang pinuno ng pamilya Liu. Nagmulat ba ng sandali ang kanyang mga mata? Ang pasyente ay may baradong ki at dugo na nagdulot ng pagbagsak ng puso. Ngunit paulit-ulit ninyong binigyan ng stimulant. Ito ay ginagawang naghihingalo ang pasyente. Barang dugo at chi ng pasyente. Nagdulot ng pagkabigo sa puso at mga ugat. Pero paulit-ulit kayong nag-i-inject ng gamot para sa puso. Ito ay para lang pahabain ang paghihirap ng pasyente. Kalokohan yan. Gumamit ako ng pinakamataas na antas ng kagamitang medikal para matukoy ang sakit ng pinakamayaman. Tiningnan mo lang, nalaman mo na agad? Anong pinagsasabi mo? Si Ruoxue. O kaya, mas mabuting makinig na lang tayo sa doktor. Sa tingin ko, manipis ang labi at balat mo. Walang buhok ang ulo. Kung hindi ako nagkakamali, may tumor ka sa utak, tama ba? Paano mo nalaman? Itong batang ito, isang sulyap lang, ay nakita ang tumor. Hindi kaya isa kang tunay na manggagamot? Tinawag ko ang lahat ng eksperto sa brain tumor para sa konsultasyon. Bago matuklasan, siya, isang tingin lang ay nalaman na agad. Imposible ito. Tiyak nagkataon lang. Ang tumor mo ay nasa kanang bahagi ng utak at pinipiga na ang nerves. Kaya sa normal na araw, palagi kang kumukurap-kurap, at kapag naglalakad, mas magaan ang kaliwa kaysa kanan. Ay, doktor. Manggagamot. Tinawag ko ang lahat ng eksperto sa brain tumor para sa konsultasyon. Sabi nila, kailangan daw akong operahan sa bungo. At, ang tsansa ng tagumpay ng operasyon ay wala pang 10%. Diyos na doktor, tinipon ko ang lahat ng mga eksperto sa brain tumor para sa konsulta. Ang success rate ng operasyon ay mas mababa sa 10%. Walang problema. Hintayin mo akong. Matapos kong gamutin ang pinuno ng pamilya Liu at titingnan din kita. Salamat, doktor. Maraming salamat, doktor. Ruoxue, kung ganyan kagaling ang doktor, papasukin mo na siya. Ang kuya ay hindi na maaaring maghintay. Ginoong Lin, mangyaring gamutin na po ninyo si Lolo. Teka lang. Dr. Wang, ikaw ay isa ring sikat na doktor ng medisina sa mundo. Paano ng ilang salita nilinlang ka ng batang ito? Liu Ruochen, ano ang gusto mong gawin? Ate, ayaw ko na si Lolo ay magamot ng manloloko mo at mamatay. Nakakita na ako ng isang mahusay na doktor na tinatawag na Tianyi Shengzhou. Nasa labas siya ngayon. Ginoong Nicolaus naman ang papuri. Dr. Lee, halika. Si Dr. Lee ay hindi lamang mahusay sa medisina, may pambihirang kakayahan at siya ang tanging tagapagmana ng sekta ng Bianke, nag-iisang tagapagmana. Si Dr. Lee ay lubusang natamo ang tunay na mana ng mahusay na manggagamot. Noong mga nakaraang taon, mayroon siyang natatanging kasanayan. 3 karayom lang ang ginamit at muling binuhay ang pasyenteng ito at nagsagawa pa ng military fist set. Si Dr. Lin ay Sa panahon ngayon, maraming manloloko ang lumilitaw. Maraming tao ang nagpapanggap bilang tagapagmana ng Bian Kenandaraya at nanloloko. Binata, ang sining ng pagpapakulang ay hindi para sa isang batang tulad mo na kayang hawakan. Huwag ka nang manghiya dito. si Dr. Lee ay mukhang mas mapagkakatiwalaan kaysa kay Dr. Lin. Si Dr. Lee, sige. Sagipin mo na siya. Mga Ginoo, huwag kayong mag-alala. Hayaan ninyo ako na magbigay ng lunas sa matandang may-ari sa pamamagitan ng pag-alis ng mga bara sa ugat at muli siyang mabubuhay. Kahit makabangon at makapagsagawa ng fist set. Binibining Liu. Mukhang si Dr. Lee ay napakahusay sa medisina kaya hayaan na muna natin siyang gamutin. Mukhang si Dr. Lee ito. Magaling siya sa medisina. Hayaan mo na siyang magsagawa ng paggamot muna. Hayaan mo na siyang magsagawa ng paggamot muna. Siya, ipapakita ko sa iyo itong batang nagpapanggap na alagad ng sekta ni Bianque. Mamangha ka.
Unang turok sa tiangkuan. Pangalawang turok sa hukuan. Medyo kawili-wili. Mukhang si Dr. Lee ito. Talagang magaling sa medisina. Paano niya nalaman ang mga punto ng aking pagturok? Imposible ito. Tiyak na swerte lang iyon. Ngunit ang dalawang turok na ito ay hindi makakagamot sa sakit ng pinuno ng pamilya Liu. Ano ang nangyayari? Hindi ko pwedeng hayaan ang batang ito na tumawa sa akin. Sino ba talaga ang gagamot, ikaw o ako? Ang pasyenteng ito. Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaakala ko mas malala. Mukhang kailangan kong gamitin ang ikatlong turok. Turok sa Tianmen, buhay muli. Nagtusok sa langit na buhay na muli. Lolo? Anong nangyari sa iyo, Lolo? Kuya, babangon ka ba? Magsisimula na ang laban? Li Shenyi, bilisan mo siyang iligtas. Hindi ito posible. Ang pangatlong tusok ko, hindi pa ito nabigo kailanman. Ikaw ay manloloko. Kung mamatay ang pinuno ng pamilya Liu, kaming pamilya Liu ay hindi kahahayaan. Hindi siya manloloko. Ang kanyang kakulangan sa medisina lamang. Bianke Shenzhen. May kabuuang 13 tusok. Ginagamit niya ay ang panimulang 3 unang tusok. San Juan kay Shan pa. Pero, hindi kayang gamutin ang sakit ng pinuno. Ano ang sinasabi mo? Ang Bianke Shenzhen, mula pa noong sinaunang panahon, ay 3 tusok lamang. Sinasabi ng aklat ng Bianke, ang dugo ay umaagos na parang dragon na paikot. Kapag huminto ang dragon, nagmumula ang galit. Ang pagtusok ay sumasabog sa ulo ng dragon. 4 na paa ay sabay-sabay na gumagalaw. Nagpapakita ng kalituhan. Hindi maintindihan. Palamuti lang. Hindi mo talaga naiintindihan. Kaya, natuto ka lang ng panimula mababaw lang. Puro kalokohan. Mga ginang at ginoo. Ang matandang amo, ang sakit na ito, ay talagang bihira. Kahit ako, ay wala nang magawa. Mukhang sa mundong ito, walang makakagamot sa kanya. Ngayon may buhay pa siya. Kayo, maganda na kayo para sa kanyang lugi. Paano kung kaya ko siyang iligtas? Ikaw na walang pakundangan na langgam sunod-sunod ang yabang mo. Kung kaya mo talaga siyang pagalingin, luluhod ako at tatawagin kitang guro. Totoo ba yan? Totoo. Si, Lin Feng, iligtas mo ang lolo ko. Teka muna. Ate, hindi pa rin ako nagtitiwala sa estranghero na ito. Teka. Ate, hindi pa rin ako nagtitiwala sa estrangherong ito. Ang lolo ngayon ay masasabing nasa bingit na ng kamatayan at may pagkakataon pang mag-iwan ng mga habilin kung papatayin niya si lolo ngayon sa paggamot, kung gayon, ilang bagay. Hindi na niya maipapaliwanag. Oo nga, paano ipamahagi ang bilyong kayamanan ng pamilya Liu? Ngayon ay kailangang pag-usapan ng mabuti. Ano ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Pwede naman siyang pagamutin. Ate, kung papatayin niya si lolo ngayon sa paggamot, ang posisyon ng pinuno ng pamilya Liu ay ako ang uupo. Sa ganitong pagkakataon, iniisip mo pa rin ang pagiging pinuno ng pamilya Liu. Binibini Liu, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, Lin Feng. Kahit ang Diyos ng kamatayan mismo ang dumating, hindi siya madadala. Sige, kung ganoon. Kung hindi mapagaling ni Lin Feng si lolo, ang posisyon ng pinuno ng pamilya Liu, ikaw na ang pumalit. Hanggat nandito ako, Lin Feng. Kahit na ang hari ng impyerno mismo ang dumating, hindi niya siya madadala. Umalis ka. Ang estilo ng pagtusok na ito ay napakadulas at natural. Kahit mabigat ay tila magaan. Kahit si Hua Tuo ay nabuhay muli. Ganyan lang din siguro. Lolo? Lolo, nagdurugo. Pinatay mo ang aking lolo. Tulong!
Hulihin ninyo siya. Ruoshue, Lolo, gising na! Sa natitira kong buhay na makita ko pa. ang nawalang sining ni Bianque, ang 13 tusok ni Bianque, talagang walang pagsisisi sa kamatayan. Ginoong Lin, na dalubhasa. Dr. Lin. Pasensya na, hindi kita nakilala. Hindi ko natuklasan na ikaw pala ang tunay na mahusay na doktor. Pakisuyo po, tanggapin mo ako bilang estudyante. Gusto ko pong matuto ng medisina sa inyo. Tumayo po kayo, Lolo. Sa hinaharap, kung magkakaroon ng pagkakataon, pwede tayong mag-usap-usap. Lin Feng, ang inyong sekta ng Bianque ay muling nagligtas sa akin. Noong una, ang iyong guro ay nagligtas din ng aking buhay. Nakipagkasundo ako sa kanya ng kasalan. Naibigay ang aking apo, na si Ruoxue. Sa iyo, bilang asawa. Salamat sa iyong kabutihan, Patriarka. Ngunit may asawa na ako. At ako at si Binibining Liu ay nagkasundo na. Ililigtas ang iyong buhay kapalit ng 1 bilyong kontrata. Narinig ko na sa pamilya Su, ikaw ay isang manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Si Ruoxue, sa aming pamilya Liu, ay tagapagmana. Kung pakasalan mo siya, hindi lamang ikaw ay makakakuha ng 1 bilyong proyekto, kundi makakakuha ka rin ng mana ng aming pamilya Liu. Pakasalan mo siya, hindi ka lang makakakuha ng 1 bilyong proyekto at makukuha mo rin ng mana ng aming pamilya Liu. Lolo, nagugulo ka ba? Ang yaman ng aming pamilya Liu. Paano hahayaan ang isang tagalabas na magmana? Tumahimik ka! Huwag kang magiging bastos kay Jilin. Si Miss Lu ay may halagang 100 bilyon. Ngunit sa buhay ko, si Wanqing lang ang pakakasalan ko. Dahil hindi gusto si Ruoxue, mukhang hindi mo nagustuhan si Ruoxue. Pangalawang kapatid, kung ganoon, papasukin na natin sila. Lolo, magandang araw po. Ito si Jilin. Jilin, magandang araw po. Ang mga ito ay aking mga apo. Kaya nilang maging maganda sa sala. At kaya nilang magluto sa kusina. Ikaw, pumili ka na lang, kahit sino, pwede. Sa libu-libong babae, isa lang ang gusto ko. Wag na lang. Lahat sila ay apo ko. Kahit sino sa kanila, pwede. Tama na, wag na. Lin Feng, mabuti ang intensyon ko. Ipakasal ko si Ruoxue sa iyo. Pero paulit-ulit mong hinahadlangan. Ito ay paghamak sa aming pamilya Liu. Kaya, paano pa kayo makikipagtulungan sa pamilya Liu kung ganito? Lolo, 10 bilyon lang. Gusto mo akong talikuran si Wanqing? Hindi kailanman. Ang pamilya Liu nyo ay ang pinakamalaking angkan sa Jiangcheng. Paano kayo magbabalik tanaw? Ngunit ang mga salita ninyo ay pabago-bago. Nakakatawa. Ang galing mo sa medisina ay mataas, pero sa martial arts realm hindi naman ganoon kahusay. Ngayon, kahit puwersahan kailangan kitang iwan dito para pakasalan si Ruoxue ng pamilya Liu. Nakakatawa. Kuya Feng, Anong ginagawa nyo? hindi namin kayo pinigilan. Talagang hindi namin kayo mapigilan. Anong ginagawa nyo? Hindi naman namin kayo pinigilan. Talagang hindi namin kayo mapigilan. Parang gusto ninyo akong pilitin na bumili. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Kahit na iniligtas ko ang buhay ninyo. Pero hindi pa ganap na gumaling ang inyong sakit. Bukod sa aking Bianque Divine Needle, kailangan din uminom ng espesyal na gamot na sabaw. Pero ang angka ninyong Liu ay malaki at mayaman. Sa palagay ko, hindi naman dapat problema. Kasalanan ko ito. Sobra akong sakim. Mabilis kayong mag-isip ng paraan. Ibalik ninyo si Lin Shenyi. pinahirapan mo ang aming pamilya. Kailangan mong hiwalayan si Wanqing ngayon at umalis ka agad sa pamilya Su. Sabi mo na pagaling mo ang pinuno ng pamilya Liu, pero iginiit niyang ang panganay na anak na babae ay ipakasal sa iyo. Kung hindi, hindi nila ibibigay ang kontrata na 1 bilyon. Hindi ka man lang tumingin sa iyong sarili. Sa tingin mo, ang pinuno ng pamilya Liu ay magkakagusto sa isang walang kwentang manugang na tulad mo. Tingnan mo muna ang iyong sarili, sa salamin.
Sa tingin mo ba, ang pinuno ng pamilya Liu ay magkakagusto sa iyo? Isang walang kwentang manugang? Siya ay nakikipagsabuatan sa pamilya Liu para bigyan tayo ng isang palabas. Ang gusto lang niya ay sirain ang mga angkan sa Jiangzhong para maging tanging makapangyarihan ang pamilya Liu. Hey, si Lin Feng ay hindi ganoong tao. Huwag kayong mag-alala. Ang lihim na kayamanan ng aking guro na iniwan ay sapat upang punan ang lahat ng kakulangan ng pamilya Su. Dadalhin mo pa ang iyong mga walang kwentang bagay para lokohin kami? Wanqing, bilisan mo at pirmahan ang diborsyo kay Lin Feng. Hindi siya maaaring manatili sa pamilya Su. Kung ayaw ng pamilya Su kay Lin Feng, ang pamilya Liu ay gusto. Itong panganay na dalaga ng pamilya Liu ay dumating ulit para saan? Miss Liu, ayon sa kasunduan, iniligtas ko ang buhay ng inyong pinuno, ngunit sinira ninyo ang inyong salita. Ngayon, ano na naman ang pakay ninyo? Lin Feng, ayaw mong tanggapin ang pasasalamat ni Lolo, kaya napilitan akong personal itong dalhin sa iyo. Pasasalamat? Iyon ba ang kontrata ng proyektong 10 bilyon ng pamilya Liu? Ito ang unang pamilya ng Jiangcheng, ang sertipiko ng kasal ng pamilya Liu. Ito ang pinakaprominenteng pamilya sa Jiangcheng, ang kasulatan ng kasal ng pamilya Liu. Talaga bang ibinigay ng pamilya Liu ang panganay na anak na babae para pakasalan si Lin Feng? Bakit? Dahil mas gwapo siya sa akin? O dahil mas marami siyang buhok kaysa sa akin? Kung ganyan katratuhin ng pamilya Su, bakit kailangan mo pa magtiis ng ganitong kahihiyan dito? Sa buong buhay ko, si Wanqing lang ang mahal ko. Pasensya na. Hindi ko matatanggap itong kasulatan ng kasal. Lin Feng, ang pamilya Liu ay may daan-daang bilyong piso na ari-arian at ang panganay na anak na babae ay labis na nahuhumaling sa iyo. Sigurado ka bang hindi mo iisipin? Kahit daan-daang bilyon o trilyon, sinabi ko na, si Wanqing lang ang mahal ko. Kung ganoon, ang pamilya Liu ay tutupad sa salita. Ang kontrata ng proyekto na nagkakahalaga ng 1 bilyon ay ibibigay sa iyo. Ginoong Ma? Ito ang ipinangako ng aming pamilya Liu, ang kontrata ng proyekto na 1 bilyon. Napakagaling. Sa pagkakaroon ng kontratang ito na 1 bilyon, makakaligtas ang pamilya Su mula sa krisis. Dapat mong malaman, ito ay para kay Ginoong Lin, hindi para sa iyo. Lin Feng. Lin Feng, sabi ng lolo ko, ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Liu. Ganito ang trato ng pamilya Su sa iyo. Balak ng lolo ko na palamigin lahat ng ari-arian ng pamilya Su at palayasin sila sa Jiangcheng. Ano sa tingin mo? Wag man. Buti manugang, huwag mo kaming palayasin sa Jiangcheng. Alam ni inay na mali siya. Oo kuya, kasalanan ko lahat. Isipin mo na lang na bula ang sinabi ko. Amuyin mo na lang. Okay lang? Anak, pakisuyo mo kay Lin Feng. Pamilya naman tayo. Hindi mo kayang tumingin sa amin at maging palaboy sa lansangan. Lin Feng, maaari mo bang hilingin kay Miss Liu na huwag palayasin ang mga magulang ko? Matatanda na sila at mahina ang katawan. Ate, mahina rin ang katawan ko. Matagal na akong hindi. Alam mo na. Miss Liu, pinahahalagahan ko ang intensyon mo. Gawin natin. Ang sabi ni Wanqing, sige. Sabi ko na nga ba, si Lin Feng ay talagang tapat at mabait. Lin Feng, ikaw talaga ang banal na manugang ng pamilya Su. Lin Feng, ikaw talaga ang banal na manugang ng pamilya Su. Simula ngayon, si Su Wanqing ang masusunod kung hindi kayo pumayag. Pupunitin ko agad ang kontrata. Wag. Sige. Susunod kami sa iyo. Wanqing, mula nang magpakasal tayo, hindi kita nabigyan ng kasalan. Gusto ko, bigyan kita ng panibago, ang pinakamaringal na kasal. Lin Feng, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ikaw, isang asawang nanunuluyan, ano pang pagmamayabang? Bakit ka pa magpapakasal? Oo nga, Lin Feng. Baka naman wala kang pera at gusto mong kumita mula sa mga kaklase ng isang abuloy? Mga kaklase, sa tingin ko, kayo'y nagkakamali kayo kay Lin Feng. Tiyak na iniisip ni Lin Feng na ang pagiging manugang sa pamilya Su ay ang pinakamagandang sandali ng kanyang buhay. Kaya kailangan niyang makita ng maraming tao upang maging marangal ang kanyang pagkatao.
Kaya naman, hindi lang tayo dapat pumunta, kundi mag-imbita pa ng mas maraming tao. Pumasok sa pamilya. Su, ito ang pinakamagandang sandali ng kanyang buhay. Hindi lang tayo pupunta. At aanyayahan pa natin ang marami pang iba. Huwag kang mag-alala. Kami, gagawin naming napakaganda para sa iyo. Kahit ano pa ang isipin ng iba, basta dumating lang kayo, ako at si Wanching, tiyak na magiging napakasaya kami. Huwag kang magyabang. Kung wala ang pamilya Su, ikaw ay walang kwenta. Nandito pa si Wanching, ikaw na itong manugang. May karapatan ka bang magsalita? Tuanzong, magkaklase tayo. Magsalita ka ng may respeto. Ngayon, sa aming bahay, si Lin Feng ang masusunod. Wanking, hindi ko talaga maintindihan. Isang walang kwentang manugang, ano bang ginawa niya sa iyo para maging uto-uto ka? Para maging ganito ka katapat? Sundan mo siya. Kung ako ang tatanungin. Itong kasal na ito, wag na lang ituloy. Pakasalan mo na lang ako. Hindi ako nandidiri na ikaw ay gamit ng iba. Ang kasal na ito, itigil na lang natin. Pakasalan mo ako. Hindi kita tatanggihan. Kahit ikaw ay isang second-hand na gamit. Linisan mo ang bibig mo. Kung hindi, huwag kang magalit dahil magkaklase tayo. Sino ang pinaghahampas mo ng mesa? Alam mo ba kung saan ito? Sinasabi ko sa'yo, ang pinsan ko ang manager dito. Ilalabas ka niya sa isang iglap. Ano ang pinag-aawayan ninyo? Pinsan. Itong batang ito, nagsalita ng masama at hinampas ang mesa sa akin. Sa aking teritoryo, sinaktan ng pinsan ko. Gusto mo bang mamatay? Seguridad. Ano po, manager? Ilabas ang taong ito. Opo. Ang lakas naman. Ano ang gagawin natin? Manager Song, ano ang nangyari? Itong tao, gumagawa ng gulo dito, at sinaktan ng ating seguridad. Kayo ang unang nangapi. Itong tao, gumagawa ng gulo dito, at sinaktan ng aming security guard. Kayo naman talaga ang nangapi. Sino ba itong napakayabang? Siya. Tagapagligtas. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. Kayo po ay, Pasensya na kung biglaan. Ilang taon na ang nakalipas sa kalsada, iniligtas ninyo ang isang matanda. Siya ay ang aking ama. Kung hindi ninyo siya iniligtas, hindi magiging ganito ang pamilya Chin ngayon. Ang aking ama ay laging gustong ibigay ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Chin bilang pasasalamat, ngunit hindi kami nagkataong magkita. Sinabi sa akin ng aking ama, mayroon kayong isang jade pendant na simbolo. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang tagapagligtas dito. ganoon pala, maliit na bagay lamang, bahagi ng pagtulong, huwag na itong alalahanin. May utang na loob ang pamilya Chin sa inyo. Ang mga empleyado ng pamilya Chin ay naging walang galang sa inyo. Nakakahiya talaga. Huwag kayong mag-alala. Aaksyonan ko na ito. Tagapamahala Song. Bukas, hindi mo na kailangang pumasok. Ang mga ari-arian at hotel ng pamilya Chin, hindi ka na rin kailangang pumasok. Utang kayo sa pamilya Chin. Huwag kayong mag-alala. Aaksyonan ko na ito. Bukas, hindi ka na kailangang pumasok. Mr. Chin, kung sisibakin ninyo ako, Ang lahat ng hotel sa Jiangcheng. Ay hindi ako tatanggapin. Mr. Lin, ako ang mali dati. Patawarin ninyo ako sa aking pagkakamali. Pinsan, hindi ba kayo kaklase? Magsalita ka naman para sa akin. Feng. Ito ang aking kapatid na hindi kadugo. Tunay na kapatid. Kaklase rin kami. Dahil sa pagkakaklase natin, patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan, kalokohan. Ayoko nang makita kayo sa susunod. Umalis na kayo. Mga bisita, lahat kayo ay mga kaklase at kaibigan ni Mr. Lin. Ang handaan ngayong araw ay munting handog mula sa akin. Mr. Lin, sige po, sige. May iba pa po bang utos si Mr. Lin? Sabihin lang po. Aalis na po ako. Kayo na ang bahala sa pagkain at inumin. Sa araw na iyon, dumalo po kayo sa kasal namin ni Wanching. Tiyak na darating kami. Kuya dinala si ate ng mga nakaitim.
Sino sila? May balita na ang mga Wang ang may gawa. Kahit sino pa man ang mga has na saktan si Wan Qing. Pababayaran ko sa kanya ng 10 beses. Tara. Anong gagawin mo? Gusto kita. Wan King. Alam mo na ang nararamdaman ko para sa'yo. Tuwing gabi nananaginip ako at ikaw ang laging nasa isip ko. Ngayon suot mo ang damit pangkasal na ito. Kaya't sabay na tayong magpakasal. Ano sa tingin mo? Baliw kang tao ka. Hindi ka tatakasan ni Lin Feng. Lin Feng, pagkatapos ng kasal natin, siya naman ang hahanapin ko. Lahat ng ginawa niya sa pamilya Wang. Babayaran ko 10 beses o 100 beses. Wan Qing, ang ganda-ganda mo, bakit ba ang pangit ng panlasa mo? Wan Qing, ang ganda mo naman. Bakit ang pangit naman ng panlasa mo? Anong maganda kay Lin Feng? Pero sa huli, sa akin ka pa rin napunta. Wan Qing, sasagipin na kita. Lin Feng, ang bilis mong dumating ah. Iligtas mo ako, Lin Feng. Lumabas kayong lahat. Lin Feng ah, kapag natapos na kita, masasarapan ako kay Wan Qing. Hindi ka nagbabago. Ang ginawa mo sa pamilya Wang, ngayon ay ipapadanas ko sa iyo ang pagkawala ng lahat. Patayin ninyo siya. Anong pinakain mo sa akin? Daldal, hindi ka mamamatay. Pero, mawawalan ka ng lakas. Anong pinakain mo sa akin? Wawasakin nito ang inyong lakas. Hindi na kayo makakagawa ng masasamang bagay. Lin Feng, Ang dami mong satsat. Sabi ko sa'yo, sumuko ka na. Kung hindi, gagawin kitang masahol pa sa kamatayan. Tumakbo ka na. Wan Qing, okay ka lang ba? Okay lang ako. Tara, umuwi na tayo. Wan Qing, Wan Qing, ang 13 ghost needles ng Poison King set. Lin Feng, sa wakas, nahanap na kita. Ikaw ang nanakit sa asawa ko. Lin Feng, ikaw ang tagapagmana ng Bianchi Sect. Hindi pwedeng hindi mo alam, di ba? Ang kakaibang lason ng Poison King set. Ang Ghost Gate Poison Dragon Spin. Lin Feng, matagal ka nang nagretiro sa mundo ng martial arts. Wala namang pagbaba ang iyong kakayahan. Sa mga taon mong pagre-retiro sa mundo ng mga mandirigma, pero hindi ka naman nanghina. Magaling? Ang taong nalason ay sa loob ng 1 oras, mararanasan ang lahat ng hangganan ng katawan na sakit. Sa wakas, mamamatay sa matinding sakit. Kung sakaling mabuhay, parang nasa bingit ng kamatayan at umikot. Bagamat ang inyong Poison King sect ay matagal ng kaaway ng aking Bianchi Gate, ngunit walang kinalaman ang iba. Inosente. Lin Feng, gusto kong iparanas sa iyo ang iyong mahal sa harap mo na naghihirap ng sobra. Guro. Lin Feng, ang paghihiganti ng aking guro ay hahanapin ko sa iyo. Tama naman, di ba? Nagretiro ka ng maraming taon, pinahirapan mo akong hanapin. Ibig sabihin, wala nang usapan. Ano, natakot ka? Kung gayon, ibigay mo ang sikretong libro ng Bianchi Gate at saka sirain mo ang sarili mong kakayahan para mawala na ang Bianchi Gate. Hindi na kita pahihirapan, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Sa tono ng iyong sinasabi, ang tretang karayom ng pintuan ng kamatayan ay lubos mong natutunan. Ang 13 karayom ay napakalalim at hindi masukat sa loob ng 100 taon, walang nakamaster nito. Ang 13 karayom ay napakahirap maunawaan. Sa loob ng 100 taon, walang nakaabot. Ilang taon akong nagpractice, ngunit umabot lang ako sa ika-11 karayom. Pero para talunin ang isang walang kwentang tulad mo, sapat na ang lakas ko sa ika-11 karayom. Mukhang kailangan ko pang pigilan ang aking lakas laban sa'yo. Nag-imbestiga na ako. Sa mga taon mong pagretiro sa mundong ito, wala kang kwentang manugang. Sa unang taon ko bilang estudyante, natutunan ko na ang Bianqui na banal na karayom. Kahit matalo mo ako, ang lason ng Ghost Gate Poison Dragon ay
hindi malulunasan sa loob ng libu-libong taon. Kailangan mo pa ring panoorin ang iyong minamahal na mamatay sa paghihirap. May lunas ang pambihirang lason ng Ghost King Sect, hindi mo lang alam. Tigilan mo na ang pagmamatigas kung magagawa mo. Ang Ghost King Sect nyo ay walang asawa sa bawat henerasyon, kaya itinuturing ang lason na ito bilang isang mahalagang kayamanan. Ang inyong Ghost King Sect ay walang asawa sa bawat henerasyon, kaya naman itong lason ay itinuturing ninyong kayamanan. Kapag nagdikit ang mga labi, maaaring mawala ang lason. Wanching. Okay ka na ba? Okay na ako. Kanina lang ay pansamantalang binara ang lason. Kailangan kong bago ang kasal mahanap ang lihim na reseta ng 5 tiyak para gumaling si Wanching. Ang pinakamataas na medical conference ay natapos na. Sa pagkakataong ito ay marami ulit ang gamot na pangsagip sa mga tao. Ang mga gamot na ito ay para sagipin ang mga tao sa buong mundo. Kayo mga doktor ay talagang may pusong mahabagin. Ang iniisip ay ang mga tao. At ako, negosyo. Ang propesyon ng doktor ay dapat talaga tungkol sa kabutihan. Ang pagligtas ng isang buhay ay higit pa sa pagtatayo ng 7 palapag na stupa. Sino naman ang magliligtas sa inyo? Ang inyong Universal Pharmaceutical dahil sa problema sa hilaw na materyales ay lumabag na sa ilang kontrata. Ang penalty ay ilang milyon na siguro. Hindi ba kayo ang mga manlolokong negosyante ang may gawa niyan? Nagbibigay kami ng gamot sa mga bansa sa West Sea. Ngunit binibili ninyo ng mataas na presyo ang mga hilaw na materyales para sa gamot. Itinatago at kami ay may kontrata na mababa ang presyo. Pinapahirapan ninyo kami ng malaking pagkalugi. Wala ba kayong konsensya? Ito ay panahon ng malakas na umaapi sa mahina. Anong konsensya ang pag-uusapan? Ha? Ang industriya ng gamot ay dapat na magbahagi at magtulungan para umunlad. Hindi. Sa mundo nating mga negosyante, ang tanging layunin ay maging nangunguna iyon ang ating dapat makamit. Naalala mo ba ang mga mahihirap na hindi kayang bumili ng gamot? Anong kinalaman ko diyan? Sila ang hindi nagsisikap para kumita na naging mahirap sila. Ang mga mahihirap ay dapat mamatay. Kaya mong sabihin ang mga ganyang salita? Tandaan mo, sa mundong ito, may mataas na uri at mababang uri ng tao. Sa tingin mo, ikaw ay mataas na uri? Kahit papaano, hindi ako mababang uri. Mga nakatatanda. Akala mo ba mataas ka? At least, hindi ako mababa. Mga nakatatanda. Sino ka at paano ka nakapasok? Ako si Lin Feng. Malubha ang sakit ng nobya ko. Kailangan ko ng ilang halamang gamot. Tanging ang pinakamataas na asosasyong medikal ang makakakuha ng pinakamabilis. Sana po kayo ay magbigay ng konsiderasyon. Walang katwiran. Ito ang pinakamataas na antas ng pagpupulong. Lumabas ka! Dito sa bansang dakilang siya, nagdaraos ng asosasyong medikal. Wala kang karapatang mag-utos-utos dito. Gusto mong bumili ng gamot? Pwede naman. Mayroon ka bang imbitasyon? Wala yata? Sa tingin ko, ang asosasyong medikal ng dakilang siya ay hindi magbibigay ng imbitasyon sa isang taong walang kilala. Oo, binata. Kahit na hindi ko siya gusto, pero alam ko hindi ka namin binigyan ng imbitasyon. Ang asawa ko ay malubha ang sakit. Sana po ay magbigay kayo ng konsiderasyon. Ipakita mo nga ang imbitasyon, Zhang. Humihingi lang ako ng gamot. Pwede bang tulungan ninyo ako? Sa tingin ko, wala ka talaga. Gusto mo ba sa invitation ko, idagdag ang pangalan mo para makapasok ka ng walang hiya sa dokumento? Nagpapakain ka lang, di ba? Magsisimula na ang dinner mamaya. Paano kung mayroon akong invitation? Kung ganoon, handa akong tumahol na parang aso. Tahol ka na? Imposibleng may invitation siya. Oo. Wala siyang invitation galing sa Medical Association. Sabihin ko na nga ba? Pero ito ay invitation mula sa Medical Bureau. Mas importante iyon kaysa sa Medical Association. Pwede na ba akong kumuha ng gamot? Kayo ang nag-oorganisa ng medical conference. Siyempre, pwedeng mag-issue ng invitation ng Medical Bureau. Alam ko, anong paraan ginamit mo para makuha iyan? Sa tingin ko hindi mo na kailangang tumahol na parang aso. Ang sinasabi mo ngayon parang tahol ng aso. Naiinggit ka lang. Ang sinasabi mo ay may pait. Tayong lahat ay mga matataas na tao.
Ikaw lang ay isang maliit na KS. Lahat tayo ay mga superior. Ako ay isang maliit na tao lang, pero hindi ko nakikita kung saan ka superior. Mas mabuting humanap ka ng makakain. Malalamig na ang pagkain. Huwag mo kaming gambalain sa pulong. Sasabihin ko ng isa pang beses, ito ay bansang Daxia. Convention na idinaos ng Medical Association ng Daxia. Hindi ikaw ang host. Wala ka pang karapatan. Itaboy ang aming mga bisita. Oo. Ito ay nasa Daxia. Ako rin ay bisita. Kayo ang mga host. Kayo naman ganyan kasigla ang pananalita sa amin ng mga bisita. Kapag dumating ang bisita, may alak. Kapag dumating ang masama, may baril. Ito ang prinsipyo naming mga taga-Daxia. Ikaw, sa amin na mga host naramdaman ba ang kabutihan? Kung gayon, para sa aking mga sinabi at ginawa kanina, humihingi ako ng paumanhin. Ngayon, dumating ako na may pusong puno ng kabutihan. Huwag kayong magkamali ng pagkakaintindi. Binata, hinahangaan ko ang iyong katapatan at katuwiran. Sabihin mo sa akin kung anong gamot ang kailangan mo. Maraming salamat. Kailangan ko ng Chiangbai Mountain Black Dragon Ganoderma, Juzhou Prefecture's Crane Top Golden Chicken Grass, at ang Xia Family's 1000-Year Ginseng King, Tibet's Double-Headed Snow Lotus, at ang Uyang Family's Deer Antler. Talagang mga bihirang at mahihirapang mahanap na sangkap ito. Tanging ang aking Universal Group lang ang makakakuha ng lahat ng ito. Pero sa kasamaang palad, may problema ang Universal ngayon. Kailangan munang protektahan ang Universal bago kita matulungan. Pumunta na tayo sa pangunahing paksa. Ang Universal ay pangunahing industriya ng huwago. Ngayon ay nahaharap sa pagkabangkarote. Ang aking kumpanya ay handang tumulong sa pananalapi sa Universal. In fact, Ginoo, tanong ko lang, walang kondisyon ba ang iyong suporta? bakit ka laging sumisingit sa usapan namin? Magandang tanong iyan, Binata. Iyan din ang gusto kong itanong. Pinag-uusapan natin ngayon ang negosyo. Negosyo. Siyempre, dapat ayon sa paraan ng negosyo ang pag-uusap. Gusto ko ng 70% na share. Kaya gusto mong kontrolin ang Universal Group? Hindi. Tinutulungan lang namin kayo. Pero, hindi naman ninyo kami pwedeng hayaan na tumulong ng libre, di ba? Ngayon, ako na lang ang makakatulong sa inyo. Magkano ang balak mong ilagay na puhunan? 10 billion. 10 billion. Walang hiya. Ang aming Universal Group market cap ay 100 billion. Nag-invest kayo ng 10 billion. Gusto niyong kumuha ng 70% ng shares. Ito ay lantarang pagnanakaw. Ano naman kung lantarang pagnanakaw? Baka naman, gusto mo bang makita na bumagsak ang Universal? Siyempre hindi. Ang mga taga-Xia ay labis na napupuot sa mga magnanakaw. Ikaw na lang, Gam, may lakas ng loob kang sumingit? Baka naman, sa pamamagitan lang ng iyong bibig, ililigtas mo ba ang Universal? Sa tingin ko, mukhang interesante ka. Bakit hindi ka na lang magpakalbo? Magdadagdag pa ako ng 10 bilyon? Ano sa tingin mo? Bakit hindi mo na lang ahitin ang buhok mo, maging kalbong monghe ka? Magdadagdag ako ng 10 bilyon. Buisit, naglalait ka sa akin? Kahit na nasa teritoryo mo si Boss Tsang, huwag kang magreklamo kung hindi ako magiging magalang. Ang unang Diyos ng digma ng Bego ay darating. Agad niyang kukunin ang kanyang buhay. Sino ang nanglalait sa aking amo? Dumating si Xuanshan. Buti nandito ka. Diyos ng digma, patayin mo ito para sa akin? Ang walang galang na sumasalungat sa nakatataas. Sumasalungat sa nakatataas. Akala mo ba ikaw ang emperador? Patayin niyo ito. Walang galang na hayop. Akala mo ba ikaw ang hari? Sa aming hilagang kaharian, ang aking katayuan ay katulad ng isang hari. Paano mo siya nilabanan? Gusto mo bang mamatay? Ano naman kung labanan ko kayo? Nasa lupa ito ng ating dakilang Xia. Kahit laway lang ng bawat isa, malulunod ka. Tanga. Para kang baboy. Pare-pareho kayo. Kung lalaitin mo pa ang sugo, tiyak na papatayin kita nang walang natitira. Binata, huwag mong gawing masaklap ang sitwasyon. Ngayon, pakinggan mo ako. Kayong mga halimaw na sumisipsip ng dugo, pakialam lang ninyo ay ang kita, wala kayong pakialam sa buhay ng mga mamamayan. Pinapatay nyo ang mga tao ng walang habas. Mas masahol pa kayo sa baboy at aso. Paghihimagsik. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang resulta ay nakakatakot. Binata, pinipilit mo akong gumamit ng dahas. Patayin siya. Ingat. Paano nangyari? Isang tusok lang. Hindi na ako makagalaw. Kayong pinakamahusay na mandirigma ng Beiming. Ganyan ba kayo kahina?
Imposible. Sa tingin ko, ngayon pag-usapan natin ang pagpasok sa negosyo ng Waneng. Sa tingin ko, walang saysay ang karahasan. Ang aming kumpanya sa Hilaga ay mamumuhunan ng 300 bilyon sa kumpanyang Dafu na may 300 bilyon. Ang aming kumpanya ng Bego ay mamumuhunan ng 30 bilyon. Malaking bahagi ng kumpanya ay 50 bilyon. Ginoong espesyal. Wala ka namang ganyang pera. Kaming mga taga-Isiago ay kayang lutasin ang aming sariling mga problema. Ako ay mamumuhunan upang malutas ang utang ng Universal Group. Nagpapanggap ka pa. Wala ka namang ganyang pera. Si Ginoong Zhang ay niloloko ka. Ang pagsagip sa inyong Universal ay kailangan pa ring umasa sa aming Bego. Ang aming Bego ay determinado na makuha ang kontrol ng Universal. Kami ay mamumuhunan ngayon. 100 billion. 100 billion. 100 billion. Talagang hindi ito maliit na halaga. Ngunit kaya ko rin itong ilabas, maniniwala ka ba? Magpo-post lang ako sa internet ng crowdfunding, makakakuha ako ng 200 bilyon. Nagsisinungaling ka na naman? Paano kung hindi mo makuha? Ano ang gusto mong gawin? Hindi kita pahihirapan. Ilagay mo na lang ang brief na suot ko sa 1 linggo sa iyong ulo at tumakbo ng 3 ikot sa paligid ng inyong kabisera. Talagang isang bastos na tao. Pero paano kung magtagumpay ako? Ilalagay ko ang iyong brief sa iyong ulo at tatakbo ng 3 ikot sa paligid ng kabisera. Sang-ayon. Pero kung magawa ko, isusuot ko ang brief mo sa ulo ko 3 ikot. sa loob ng kalahating oras, makakalikom ako ng halagang ito. Sige, magyabang ka. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakaisa nating mga siya. Ano ang pangunahing layunin? Laban sa isang kaaway itaboy ang kanser, ipagtanggol ang ating siya, tagumpay ang siya. Diyos ko, ang lahat ng mamamayan ng siya ay sabay na nag-donate, nakalikom na ng 50 billion. 55 billion. 100 billion. 150 billion. 190 billion. Ang lahat ng mamamayan ng siya ay sabay-sabay na nag-donate. Nakadonate na sila ng 190 billion. Bakit tumigil? Kahit marami pero, hindi pa rin umabot sa numerong iyon. Yixian Ling Medical Representative, Yixian Ling nagbigay ng utos sa mga negosyante ng Waksha sariling industriya. Protektahan ang ating sariling industriya. Lumitaw ang Yixian Ling. Daksha Business and Industry Alliance, nagbigay muli ng 10 bilyon. Eksaktong 200 bilyon. Ang iyong mga channel ng mga hilaw na materyales, nasasakop pa rin sa aking mga kamay. Siya, kakatanggap lang ng tawag ang aming mga tao. Tinawagan ng mga orihinal na supplier ng gamot. Ipinapaliwanag na sinubukan ng mga mangangalakal ng North na kontrolin ang maruming gawain ng mga hilaw na materyales ng gamot. Sinabi nila, hindi na sila makikipagtulungan sa mga mangangalakal ng North. Ano? Tapos na kami. Ang mabuti ay gagantihan ng mabuti, ang masama ay gagantihan ng masama. Sa mundong ito, sa pamamagitan lamang ng konsensya, makakapagpatuloy ka ng matagal. Naiintindihan mo ba? Imposible. Dakpin siya at dalhin sa media. Imposible. 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 Black Dragon Lingzi Crane Top Gold Chicken, Herb, 1000-Year Ginseng King. Tibet Double-Headed Snow Lotus at sungay ng usa ng pamilya Oyang. Sana gumaling agad ang asawa.